Nakakagigimbal na katotohanan. Kung hindi ako napadpad sa Pilipinas, marahil ay habambuhay na akong nawasak at walang pag-asa. Paano iniligtas ng isang tropikal na bansa ang isang malamig at aroganteng pusong tulad ko? Isang German high school student ang umiyak nang humagulgol sa isang archery range sa Pilipinas. Ano ang nakakagulat na sikreto sa likod nito? Tara at alamin natin. Kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Sofia. Kasalukuyan akong nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa Berlin, Germany. Mula pa noong bata ako, ang buhay ko ay umiikot na sa basketball. Ang pagkakaroon ng mas mahabang braso at binti kumpara sa iba ay nagbigay sa akin ng malaking bentahe sa loob ng court. Nang sumali ako sa isang lokal na club team, ang aking pagkahumaling sa panalo ay naging labis. Naniwala ako na ang panalo ay ang tanging mahalaga sa mundo, at ibinuhos ko ang lahat ng aking oras sa araw-araw na pag-ensayo. Nang mapili akong kapitan ng aming koponan, ipinataw ko ang aking napakataas na pamantayan sa aking mga kasamahan. Isang malaking pagkakamali na hindi ko agad nakita. Basta't magkamali ang isang kagrupo, agad ko siyang pinapagalitan at pinapahiya. Sa kalagitnaan ng laro, wala akong awa sa mga kasamahan kung hindi makasabay sa gusto kong mangyari. Isang araw, pagkatapos ng aming ensayo, kinausap ako ng isa kong kagrupo. Sabi niya, masyado na raw mabigat at nakakasakal ang atmosfera sa aming team. Kumunot ang noo ko at galit na sumagot, walang kwenta ang atmosfera. Nandito tayo para manalo. Para sa tagumpay, dapat nating tiisin ang kahit anong presyon. Ngunit, unti-unti kong naramdaman ang paglayo ng loob ng aking mga kasamahan. Kapag nag-uusap at nagtatawanan sila, palagi akong naiiwang mag-isa sa isang tabi. Nabalitaan kong nagplano silang mamasyal tuwing day off, pero ni isa sa kanila ay hindi ako inimbita. Sinabi ko na lang sa sarili ko, wala akong magagawa, ganyan talaga kapag kapitan, palaging nag-iisa. Kung ito ang kapalit ng pagkapanalo, tatanggapin ko. Subalit, dahil sa isang matinding laro, tuluyan akong napalayo sa basketball. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, ang semifinals ng regional tournament. Ang kalaban namin ay ang aming pinakamahigpit na rival. 30 segundo na lang ang natitira sa orasan, tumingala ako sa scoreboard, tambak kami ng 1-0 puntos. Ito na ang aming huling pagkakataon. Nakakuha kami ng fast break. Hawak ko ang bola at mabilis na tumakbo papunta sa ring. Sa aking kaliwa, tumatakbo ang isang kasamahan na walang nakabantay. Sumigaw siya na ipasa ko ang bola, ngunit binaliwala ko ang kanyang boses. Ang nasa isip ko lang, ako ang gagawa ng shot na ito. Mananalo kami dahil sa sarili kong mga kamay. Pilit kong isinalpak ang bola sa ilalim ng ring. Ngunit, hinarang ng kalaban ang bola, hindi man lang ito tumama sa ring. Inagaw ng ace player ng kabilang team ang bola at tumunog na ang buzzer. Isang malagim na pagkatalo. Naiwan akong tulala. Ang mga nabigong mukha ng aking mga kasamahan, at ang aming coach na nakahawak sa kanyang ulo sa bench, ang lahat ng iyon ay parang patalim na bumaon sa aking alaala. Galit na galit akong pinagalitan ng aming coach, Sofia. Para saan ba at naglalaro ka ng basketball? Para sa panalo? Hindi. Naglalaro tayo para sa koponan. Para sa mga kasamahan mo. Nakalimutan mo ang pinakamahalagang bagay ngayong araw. Ang mga salitang iyon ay dumurog sa aking puso. Tama siya. Nakalimutan ko na ang basketball ay hindi isang individual na laro. Ginawa ko itong instrumento para lamang sa aking sariling kaakuhan. Kinaumagahan, balak ko sanang pumunta sa ensayo, ngunit hindi ko maihakbang ang aking mga paa palabas ng bahay. Wala akong lakas ng loob na harapin ang aking mga kagrupo. Mula ng araw na yon, may isang bagay sa loob ko ang tuluyang namatay. Ikinulong ko ang aking sarili sa kwarto at hindi na lumabas. Basketball ang buong buhay ko. Ang pagiging manlalaro ang aking nag-iisang pagmamalaki, ngunit ngayon ay basag na ito. Nang makita ng aking mga magulang ang kalagayan ko, labis silang nag-alala. Isang araw, nagbigay ang aking ina ng isang nakakagulat na mungkahi, bakit hindi ka magpalit ng kapaligiran? Subukan mo ang isang bagong lugar. Ano sa tingin mo? Hindi ko maitago ang aking pagkalito. Magpalit ng kapaligiran. Mag-aral sa ibang bansa. Mag-aral ng ibang kultura.
Hindi ko kailanman naisip ito. Sinabi sa akin ng aking ina na noong kabataan niya, nag-aral din siya sa ibang bansa, at ang karanasang iyon ang isa sa mga pinakamahalagang kayamanan ng kanyang buhay. Lalo akong nagulat nang sabihin niyang ang bansang pinuntahan niya ay ang Pilipinas. Pilipinas? Isang tropikal na bansa sa Asya. Wala akong alam doon kundi mga magagandang beach at may init na isla. Sabi ng ina ko, noong una ay natatakot din siya, pero mabilis siyang nahulog sa alindog at kabaitan ng mga tao roon. Pagkarinig ko sa salitang Pilipinas, may kung anong gumalaw sa puso ko. Nag-aalala ako. Paano kung sa pangit kong ugali ay kamuhian din ako sa bansang iyon? Ngunit ipinaliwanag ng ina ko kung gaano kainit at kahospitable ang mga Pilipino. Sabi niya, kapag may problema ka, laging may tutulong sa'yo. Kahit hindi mo sila kaano-ano. Napakaligtas din daw doon. Dahil sa mga salita ng aking ina, nagkaroon ng maliit na pag-asa sa aking puso. Isang bagong kapaligiran. Isang bagong Sofia. Pagkalipas ng isang linggo, nagdesisyon ako. Haharapin ko ang hamon at mag-aaral ako sa Pilipinas. Nagsimula akong mag-aral ng pangunahing Tagalog online at inaral ang kultura ng mga Pilipino. Nakahanap kami ng paaralan na may 1 oras ang layo mula sa gitna ng Maynila. Naayos na rin ang aking titirhan, isang foster family ang kumukop sa akin, ang Pamilya Santos. Nagsimula na kaming mag-email sa isa't isa, at napakabait nila kaya't gumaan ang loob ko. Tandang-tanda ko pa ang araw ng pagdating ko sa Pilipinas. Paglapag ng eroplano ko sa Ninoy Aquino International Airport, mabilis ang kabog ng aking dibdib. Isang matinding culture shock agad ang sumalubong sa akin. Sa Germany, sanay kami sa pagiging seryoso at malamig, ngunit paglabas ko ng arrival area, sinalubong ako ng mag-asawang Santos na abot tenga ang ngiti. Napakainit ng kanilang pagtanggap na tila ba ako ay tunay nilang anak. Kinabukasan, sinimulan na akong turuan ng mag-asawang Santos para makapag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Itinuro nila sa akin kung paano sumakay sa makukulay at maingay na jeepney, kung paano makiusap na makikuyo po, at kung paano makipagsiksikan sa Inuri at Larki ng Maynila. Nang mahirapan ako sa wika, palagi silang nakangiti at matyagang tumutulong. Ang presensya nila ang naging pinakamalaking sandalan ng aking puso. Kakaiba rin ang buhay eskwela sa Pilipinas. Noong una, nalilito ako sa mga biruan at kultura nila, pero napakabait ng mga kaklase ko. Hindi ko makakalimutan noong magpakilala ako sa klase at nagkabuhol-buhol ang Tagalog ko dahil sa kaba. Imbes na pagtawanan ako, binigyan nila ako ng masigabong palakpakan at pinalakas ang loob ko. Ganito ba talaga sa Pilipinas? Napakabait ng mga tao. Tuwing weekend, isinasama ako ng mag-asawang Santos sa iba't ibang lugar. Nagsimba kami sa magagandang simbahang Katoliko at sumali ako sa mga makukulay na fiesta ng bayan. Habang mas nakikilala ko ang tradisyon ng Pilipinas, mas lalo akong nahuhulog sa bansang ito. Nang maging maayos na ang buhay ko, inanyayahan ako ni M. Santos na pumunta sa isang archery range. Isa pala siyang assistant instructor doon. Pagpasok ko sa archery range, laking gulat ko. Iba't ibang edad ang naroon, mula sa mga teenager hanggang sa mga lolo at lola. Hindi ko akalaing ganito karami ang naglalaro nito, sabi ko. Ipinaliwanag ni M. Santos na ang archery ay tulad ng tradisyon ng pana at may bahid ng disiplina ng martial arts na arnis ng Pilipinas, hindi ito palakasan ng lakas, kundi ng tibay ng loob, pagtitiyaga, at focus. Habang nagmamasid ako, isang matandang babaeng may puting buhok ang pumunta sa linya. Pagkakita ko sa kanya, napasinghap ako. Tuwid na tuwid ang kanyang likod, at nang itaas niya ang kanyang pana, mayroon itong hindi maipaliwanag na ganda. Nang bitawan niya ang PC, parang kidlat na tumama ang palaso sa mismong gitna ng target. Boom! Siya si Lola Rosa, nakangiting sabi ni M. Santos. Kahit lampas 80 years old na siya, isa pa rin siyang aktibong archer. Naiwan akong walang masabi. Lumapit si Lola Rosa at kinausap ako ng may mainit na ngiti. Sabi niya, nagsimula siyang mag-archery noong 60 years old na siya.
Bago yon, naging alipin siya ng trabaho at pag-aalaga sa pamilya. Ngunit binago ng archery ang buhay niya. Ito ang naging paraan niya para mahanap ang sarili. Gusto kong maging katulad ni Lola Rosa. Simula noon, nag-aral ako ng basic archery kay Mr. Santos. Pero isang malaking hamon ang mga basic na galaw. Posisyon ng paa, katawan, at kamay, napakadaming panuntunan. Matyaga akong tinuturuan ni Mr. Santos, Sofia. Masyadong mataas ang balikat mo. Huwag masyadong pilitin. Dahil nasanay ako sa mabilisang laro ng basketball, uminit ang ulo ko. Bakit ba kailangang masyadong mabusisi sa mga detalyeng ito? Inis na tanong ko. Ngumiti lang ng malumanay si Mr. Santos at sinabing, ang mga basic na ito ang pundasyon mo. Kung magkamali ka sa isang hakbang, masisira ang buong proseso. Huwag kang magmadali. Pero naguguluhan pa rin ako. Sa basketball, bola agad ang hawak namin. Dito, ilang linggo na, hindi pa rin ako pinapayagang bumaril ng palaso. Nang mapansin ni Mr. Santos ang aking pagkabigo, sinabi niya ang mga salitang tumatak sa isip ko, Sofia, sa sandaling hinihila mo ang pisi ng pana, nasaan ang puso mo? Natigilan ako. Iniisip mo lang ba kung paano tatamaan ang target? Iniisip mo bang magmadali para malamangan ng iba? Isang malaking sampal iyon sa mukha ko. Tama siya. Buong buhay ko, resulta lang ang iniisip ko. Sa archery, kailangan mong bitawan ang obsesyon na yon. Pero paano ako mananalo kung hindi ko iisipin ang resulta, tanong ko. Ang kalaban mo rito ay hindi ibang tao, kundi ang sarili mong magulong isipan, sagot niya. Kinabukasan, dinala niya ako sa isang lumang ancestral house na gawa sa kahoy at kapis shells para sa isang tradisyonal na kapeng barako at salo-salo. Namangha ako sa pagiging kalmado ng nagtitimpla ng kape. Ang bawat pagbuhos ng mainit na tubig, ang amoy ng kapeng barako na pumuno sa kwarto, at ang pagbabahagi ng pagkain sa mesa, lahat ito ay ginagawa ng walang pagmamadali at may buong puso. Nakikita mo ba ang pagkakapareho ng pagtimpla ng kape sa archery, Sofia? Tanong ng kaibigan ni Mr. Santos. Pareho silang nangangailangan ng kalmadong isip at presensya. Hindi lang ito pisikal na galaw, kundi paghuhubog ng pagkatao. Ito ang tinatawag nilang pusong Pinoy, ang kakayahang manatiling matatag at nakangiti anuman ang mangyari. Ilang araw matapos iyon, may nakita akong nakakagulat. Sa paglalakad ko papunta sa range, nakita ko sina Mr. Santos, Lola Rosa, at iba pang miyembro na naglilinis ng isang maduming estero sa tabi ng kalsada. May hawak silang mga garbage bags. Nilapitan ko sila at nagtanong kung project ba ito ng archery club. Hindi, sagot ni Mr. Santos. Kusa namin itong ginagawa. Bayanihan ang tawag dito sa Pilipinas. Wala silang bayad at walang pumilit sa kanila. Ayon sa isang miyembro na nag-English sa akin, ang paglilinis ng kalikasan ay bahagi rin ng pagdidisiplina sa sarili. Ang paraan ng pamumuhay mo sa labas ay sumasalamin sa kung paano ka pumana, sabi niya. Dito ko naintindihan kung bakit napakabait at mapag-aruga ng mga Pilipino. Ang kabutihan nila ay nakatanim sa kanilang kultura. Minsan, tinanong ko si Mr. Santos kung bakit siya nagsimulang mag-archery. Lumungkot ang kanyang mga mata. Nagsimula ito noong mamatay ang nanay ko. Mayroon siyang demensya at ako ang nag-alaga sa kanya sa mga huling taon niya, kwento niya. Sa sobrang hirap ng pag-aalaga at pagtatrabaho, naubos ang pasensya niya at madalas niya itong nasisigawan. Isang araw, nang mamatay na ang kanyang ina, nakita niya ang isang lumang kwaderno. Puno ito ng pangalan ni Mr. Santos na isinulat ng kanyang ina gamit ang nanginginig na kamay para lang hindi niya makalimutan ang kanyang anak. Humagulgol si Mr. Santos sa pagsisisi. Bakit hindi ko siya mas inintindi? Sa gitna ng kanyang kalungkutan, natagpuan niya ang archery. Ang katahimikan ng paghila ng PC ang tumulong sa kanyang harapin ang kanyang galit. Pagsisisi at kalungkutan. Iniligtas ng archery si Mr. Santos. Itinuro niya sa akin ang isang mahalagang pilosopiya, Sofia, sa bawat pagpana, may tatlong puso.
Ang puso ng nakaraan, kung saan dala mo ang lahat ng sakit at karanasan. Ang puso ng kasalukuyan, ang sandaling hinihila mo ang PC dito. Ikaw ay nabubuhay sa mismong sandaling ito. At ang puso ng kinabukasan, ang pagbitaw ng palaso na nagdidikta ng iyong magiging kapalaran. Nang marinig ko ito, tumulo ang aking mga luha. Umiyak ako nang humagulgol sa loob ng archery range. Sa wakas, naramdaman kong naghilom na ang aking kaluluwa. Isang araw, bago magsimula ang ensayo, pumasok ako sa tahimik na range. Kinuha ko ang aking pana. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinarap ang aking nakaraan, ang pagiging mapagmataas ko sa basketball, ang pananakit ko sa aking mga kagrupo, at ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Binuksan ko ang aking mga mata at naramdaman ang isang kakaibang kapayapaan. Itinaas ko ang pana at hinila ang PC ng buong focus. Hindi ko na inisip ang resulta. Naramdaman ko ang aking paghinga. Sa sandaling bitiwan ko ang PC, parang may kung anong mabigat na dumi ang lumabas sa aking katawan. Ang palaso ay tuwid na tumama sa gitna ng target. Lumipas ang 1 taon at bumalik ako sa Germany. Paglapag ko sa Frankfurt Airport, may kakaiba akong naramdaman. Pareho lang naman ang paligid. Ngunit alam kong may nagbago. Hindi ang paligid ang nagbago, kundi ako. Pagkakita ng aking mga magulang sa akin, gulat na gulat sila. Sofia, nagbago ang aura mo. Mas naging kalmado ka at napakalumanay na ng iyong mga mata. Ang mga salitang ito ay nagpaalala sa akin sa mga aral ng Pilipinas. Pinuntahan ko ang aking dating basketball team. Nilunok ko ang lahat ng aking pride at humingi ako ng tawad. Patawad sa lahat ng ginawa ko noon. Naging makasarili ako. Sa Pilipinas, natutunan ko na may mas mahalaga pa kaysa sa panalo, umiiyak kong sabi sa kanila. Nagulat sila, ngunit nilapitan ako ng isa at sinabing, "Welcome back, Sofia. Masaya kaming nagbalik ka." Naiyak ako. Ang kabaitan ng aking mga kasamahan at ang pag-ibig na natutunan ko sa Pilipinas ay nagsanib. Ilang linggo ang lumipas, nakahanap ako ng isang archery range sa labas ng Berlin. Nakakagulat na ang nagtuturo roon na si Klaus ay nag-aral din ng archery sa Pilipinas 20 taon na ang nakararaan. Ipinagpatuloy ko ang aking ensayo. Kahit saan ako magpunta, bitbit ko ang kapayapaan at kabaitang natutunan ko sa mga Pilipino. Ang pamilya Santos, si Lola Rosa, ang magugulong jeepney, ang mainit na salo-salo, at ang ngiti ng mga Pilipino na walang katumbas, sila ang humubog kung sino ako ngayon. Ang pangarap ko ngayon ay makabalik sa Pilipinas at ipakita sa kanila ang bagong Sofia upang magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Mabuhay ang Pilipinas! Salamat sa inyong panonood. Kung na-inspire kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel.